natin ngayon, yan, living in the light of His return. Ito po yung may kinalaman po doon sa ating magiging pag-aaral sa anniversary po. At para magkaroon po tayo ng idea, kasi dapat po talaga maunawaan po natin ito since marami po talagang bago po ngayon sa Panginoon at dapat po na maintindihan po natin ito. Living in the light of His return. Kung naniniwala ka sa oras nito na malapit na po talaga dumating ang Panginoon, paano po ba tayo dapat na mabuhay sa liwanag ng kanyang pagbabalik? Tignan po natin. Okay. Living in the light of His return, this study is an expression of Christian hope and conduct while anticipating the day of the Lord. Habang hinihintay daw po natin yung pagbabalik ng ating Panginoon, which is come true, darating po yan ang totoo-totoo. Dapat po na ito po yung maging ating pag-asa at yung ano po ba yung dapat na pamumuhay na meron po tayo. At yan po yung dapat na kailangan po natin maunawaan. Dahil kung naghihintay lamang po tayo ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, subalit hindi naman po talaga siya yung pag-asa natin at hindi natin alam kung ano yung dapat na pamumuhay na meron na po tayo, hindi rin po tayo makakaasa, tayo po yung maliligtas. Kaya napakahalaga po itong aral na ito para sa ganun maintindihan natin. How to live in the light of His return. Paano po ba tayo mamumuhay sa liwanag ng pagbabalik ng ating Panginoon? Number one, we must know the warning against His scoffers. Sa mga panahon na ito, marami po manlilibak. Marami po pang-iinsulto sa mga bagay na ginagawa po natin. Marami magtatawa po sa atin. Marami magsasabi na hindi naman totoo yung mga pinapangaral niyan. Hindi naman totoo yung mga binabanggit niyan. Hindi naman totoo yung mga pinoprophecy ng mga propeta nung araw at hindi kailanman magaganap yung mga bagay niyan. Marami po yung talaga manlilibak po sa atin because the scoffers are scatters around us. Nagkalat po yan. At gusto ko po na malaman po ninyo, even sometimes in our relative, in our family, meron po mga nagtatawa sa atin, "Uy, bakit ka nag-church sa ganyan? Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba parang nai-insulto? Bakit ganyan ang ganyan ng tema?" Hindi nila maintindihan sapagkat hindi nila alam kung ano yung talagang pamumuhay na nararapat sa mga panahon po na ito. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 1 to 4, "Baka minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo." Ito po ay sulat ni Apostol Pedro sa mga taga-iglesia. "Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaala ng lahat ng mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo." Verse 3, "Una sa lahat," dito po tayo pinapaalalahanan, "una sa lahat dapat ninyong malaman, sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa." Halimbawa, tayo po'y namumuhay lamang po sa laman. Namumuhay lamang po tayo nang wala tayong pakialam sa Diyos. Ang mahalaga lamang po halimbawa sa atin, yung ating ikinabubuhay lamang po. Pag sinabi pamumuhay sa lamahan, pamumuhay po ito na makasanlibutan. Ibig sabihin po nito, yung pamumuhay natin walang kaugnayan sa Panginoon. Alam niyo po yung mga ganitong klase, sila po yung magtatawa, sila po yung magagalit, sila po yung mag-iinsulto sa mga taong naghihintay ng buong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng ika-4, sasabihin nila, "Nangako siyang darating, di ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng ligain ang mundong ito." Why they ask a foolish question to them? Alam niyo po ba kung bakit hangal yung kanilang katanungan na ito na para bagang pa-insulto sa mga pinangako ng Diyos? It is because they didn't know well Jesus. Hindi nila kilala ng lubos ang Panginoon. Ang alam lamang po nila sa buhay po nila, mabuhay po sila ng sagana sa mga material na bagay sa mundong ito. At yun lamang po yung kalubusan ng kanilang buhay. Kaya nga po magpasalamat tayo kapag halimbawa, meron tayong mga kapatid, meron po tayong mga kamag-anak na naglilingkod sa Panginoon at nagpapakilala sa atin sa mga bagay na magaganap. Ang ibig sabihin nun, yung kaligtasan ay ipinapaabot sa pamilya po natin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag ka magtaka ngayon kung bakit nandito ka.
Dahil yan po yung pag-asa na ibinibigay sa atin ng Lord para tayo po ay maligtas sa pangalan ng ating Panginoong Heso-Kristo. Ano ba itong babala na ito na pagpapaalala sa atin? Kung tatanungin po natin, ano po ba itong reminder na ito? This reminder, tingnan po natin. Peter write to still sincere mind, pointing back to the prophets and apostles. Alam niyo po ba, tayo po mismo, marami po kasi sa atin marurumi yung pag-iisip natin. Our mind being polluted by the things around us in heaven and on earth. Kung mapapansin po natin, ang dami po mga bagay na lumalaso sa kaisipan ng tao. Like for example, yung pera, yung mga bagay-bagay sa mundo na ito, minsan yan yung kumukurap ng isipan ng tao. Kaya instead na maging banal yung kaisipan natin, narurumihan. Paano po narurumihan ng mga bagay na ito yung aking isipan? Like for example, today, halimbawa wala kang pera at gusto mong magkaroon ng pera. Minsan hindi na natin iniisip sa mabuting paraan ang pagkuha ng pera. At yun po yung nakakapulyot sa isipan po natin. Kaya nga, ito po si Pedro, ano pong ginawa niya po dito? Pinaalalahanan niya itong mga tao sa panahon na yun para magbalik po sila sa aral ng mga propeta at ng mga apostol. Marahil po sa atin po ngayon, hindi na po natin nabibigyan ng halaga o pansin yung mga aral ng mga propeta at ng mga apostol nung araw. At marahil kahit na po yung aral ni Jesucristo ay hindi na po natin nabibigyan ng daan sa puso natin at sa ating mga kaisipan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito po yung pinakamahalagang mensahe sa atin ng Panginoon na dapat na pumukaw sa ating mga isipan. Amen. Kapatid sa Panginoon, kung papansinin po natin, marami po sa tao po ngayon, pagkagising pa lamang po ng umaga, hindi na po pumupukaw sa isipan nila ang Diyos. Ang iniisip na po nila yung mga bagay na gagawin po nila sa mundong ito. At yan po yung pagpapaalala po sa ating ni Apostol Pedro. Na kung saan sabi niya po dito, alalahanin natin yung mga bagay na itinuro sa atin ng mga propeta at ng mga apostol. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 1 and 2, unawain po natin mabuti po ito, no po? Mga minamahal. So sa pasimula pa lamang dito, tinawag na po tayo ni Apostol Pedro na mga minamahal. So ibig sabihin, he has a lot of concern about our spirituality. Meron siyang malasakit sa kaligtasan ng bawat isa. So sabi dito, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, mapalad po tayo sapagkat tayo po ngayon ay ipinapahayagan ng mga bagay na ipinangangaral sa atin ng ating Panginoon. Amen. At sa pamamagitan na rin po ng mga naunang propeta at ng mga alagad ng Diyos, tayo po ay inaabot ng paalala na ito. Bakit? Katulad po ng pagbati po dito ni Pedro, ang sabi niya, mga minamahal. So ibig sabihin yan, hindi tayo tinawag na mga kaaway. Hindi tayo tinawag na hindi kaisa. Hindi tayo tinawag na hindi kapatid, kundi tayo yung tinawag mga minamahal. So, ibig sabihin nito, it is the love of God to save every one of us. Kaya nagpapaalala po sa atin. Now, isa sa mga paalala na ito, na dapat na pag-ingatan po natin, yung mga manlilibak, the mockery. Ito po mga taong nagtatawa sa mga aral na ipinangangaral ng mga apostol at ng mga propeta at mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, in the last days, scholars will question Christ's return, demanding, where is the promise of His coming? Nasaan na yung pangako niya na pagbabalik? Ang dami nagsasabi, ang dami ng digmaan, ang dami ng mga earthquake, ang dami na ng paghihirap, ang dami mga sanod na nagdumaan sa bansa natin. Pero bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Mamaya, kwento po sa inyo kung bakit hanggang ngayon hindi pa pinupulpil ng Panginoon ang kanyang pagbabalik. Amen. Kaya, lagi natin itong dito, yung pong pagpati po dito ni Pedro, ang sabi niya, mga minamahal. Tinawag niya tayo mga minamahal.
as well as our Jesus Christ, kaya hindi pa bumabalik yan dahil mahal niya tayo. Amen. Sabi po ng verse 3 to 4, ito po yung mga manlilibak. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Ibig sabihin niya yung mga sariling pagnanasa, yung mga makabundong pagnanasa, yung mga pamumuhay na nakaangkop lamang sa sarili ninyang kagustuhan. Sasabihin nila na nangako siya darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng ligain ang mundong ito. Wala pa rin po sila nakikita ang kaganapan ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa puso po nila, sa isipan nila, nagtatawa lamang po sila sa mga taong nananatili sa paghihintay sa ating Panginoon. Like for example, why you are here today. O maybe, kahit na sabihin natin, ikaw, ang tagal mo ng Kristiyano, pero ang tagal mo na naririnig ng mga sinasabi nila, Jesus is coming, Jesus is there to come. Pero bakit parang hanggang ngayon wala pa rin? Alam niyo po, isa lamang po yung masasabi ko po dyan. Ang tanong po dito, huwag mong tanongin kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon. Tanongin mo yung sarili mo kung nagbago ka na. Tanongin mo yung sarili mo kung may Heso Kristo ka na talaga sa puso mo. Amen. At kapag nasagot mo yan, at ang sagot doon sa tanong na yon ay meron ka na talagang Heso Kristo sa buhay mo, nararapat lamang na dumating na ang Panginoon. Amen. Amen. Pero alam nyo, hindi lang po nakatuon kasi ang Diyos sa atin na mga naligtas na, kundi ang pagtuon ng pag-ibig ng Diyos ay nasa pangkalahatan. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lamang po sa barangay Ungkit, sa barangay Burgos, sa barangay ng mga tarim na ito. Hindi lamang po doon, kundi sa iba't ibang panig o iba't ibang sulok ng mundo, ang pagmamahal ng Diyos ay dumadaloy. Amen. Amen. Kaya nga tandaan natin, kapatid sa Panginoon, kapag ikaw pinapangaralan ka na ng salita ng Diyos, ang tawag sa iyo ng Diyos, minamahal. Amen. Amen. Hindi nakaaway ang tawag sa atin ng Lord. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world. Mahal niya ang sangkatauhan. Kaya isipin mo sa oras dito, yung papasok ka para mapakinggan ang salita ng Diyos dito sa lugar na ito, ang ibig sabihin niyan, minamahal ka ng Diyos. Kaya lagi po natin tatandaan yan. This is the warning of God about the mockers. Alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, huwag kayong makikinig doon sa mga nagtatawa. Huwag kayong makikinig doon sa mga tao na bakit hindi mo na lang kasuhin yung personal na buhay mo para umunlad ka sa buhay. Come on! Huwag mong pansinin yung mga ganong bagay. Sapagkat pagdating ng huling araw, ang sabi po ng Biblia sa Aklat ng Malakayas, makikita nila ang pagkakaiba ng mga naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay lulundag na parang guya sa tanghaling tapat. Kapatid sa Panginoon, malaki yung contrast po nito. At gusto ko po malaman po ninyo sa ngayon, hindi po natin nakikita yung mga bagay ngayon. Bakit? Kasi ang tawag pa sa atin ng Lord, mga minamahal. Amen. Amen. Ang ibig sabihin po niyan, binibigyan tayo ng pag-asa pa ng Panginoon na tayo'y mapabilang sa kanyang mga minamahal. Amen. Sa kanyang mga nililigtas. Amen. Alam niyo kung bakit po tayo pinapaalalahanan ng Lord? Why God always keeping reminding every one of us? Alam niyo kung bakit? Because number 2, the certainty of God's judgment. Ito po ay mayroong kasiguraduhan. Ito po ay may katiyakan na hahatulan ng Diyos ang buong sanlibutan. Kaya nga pagdating ng araw, kailangan tayo po ay nakapag-prepare na. Amen. Kailangan tayo po lahat ay nakalapit na ang buhay sa ating Panginoong Jesucristo na pagsisihan na natin yung mga kasalanan natin at nakalikuran na natin ang mga ito. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, pag-isipan mo mabuti kung sa pagharap natin sa Panginoon, tayo po ba ay hahatulan ng paganda ng Panginoon o hahatulan ng kamatayan sa impyerno. Kaya lagi po tayo ma-aware sa mga bagay na ito. Amen? Amen. Yaong tiyak na tiyak yung paghatol ng Diyos na magaganap. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 5 to 10, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
nilikha ang lupa buhat sa tubig, at sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nananatili ang mga langit at ang mga lupa upang tubukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Yung isang araw sa Lord, yung 1,000 taon sa buhay po natin ay isang araw lamang sa Panginoon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito'y mawawala. So, magaganap at magaganap ang paghahatol ng Diyos. Kaya nga, ang gusto ng Lord talaga, we must be all aware of the things what really happens right now. Dapat makita natin yan. Ito bang tikmaan na ito is a sign of Jesus coming? Ito po ba mga earthquake na ito? It's a sign of Jesus warning? Ito po ba mga tsunami? Ito po ba mga pagputok ng bulkan? Ito po ba mga sakit na kumakalat ngayon? Is a sign of Jesus coming? Yes. If you are aware of everything that is written on the Bible, which is Jesus is still to come, malalaman mo sa panahon, sa mga tao, sa kaganapan, na malapit na dumating ang Panginoon. Amen. Kaya nga pinaghahanda na ng Diyos ang mga tao sapagkat ayaw ng Diyos na marami ang mahatulan. Gusto ng Diyos na tayo po lahat ay maligtas. Katulad po ng verse 9 na sinabi po dito, balikan po natin yung verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magpagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kapatid sa Panginoon, ito po pala yung dapat na gawin natin. Instead na tayo po ay maging tagatuligsa ng mga nagpapahayag na malapit nang dumating ang Panginoon, dapat pala tayo'y magsisi at manumbalik na sa ating Panginoon. Amen. Instead na pagtawanan natin, yung mga nagpapahayag na malapit nang dumating ang Panginoon, subalit wala pa talaga. Ang pagtuunan natin ng halaga ay kung paano tayo makakapagsisi at nakalikod sa ating mga pagkakasala upang nang sa ganon tayo mapabilang sa lahat ng kaligtasan. The lessons of the history. Isang paalala po ito sa ating Panginoon na balikan po natin yung kaganapan na nangyari po doon po sa Ark of Noah. At that time, scholars deliberately forget that God previously judged the world with the flood. Hinatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. At kung tayo po ba ay aware dito po sa istorya po ni Noah, nag-uwa po siya ng malaking barko para iligtas ang isang katauhan. Subalit, ano pong ginawa ng mga tao? They ignore it. Hindi nila pinahalagaan ang pangangaral ng salita nito po si Noah. Hindi nila pinakinggan yung babala ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita nitong si Noah para mamuhay sila ng matuwid. Hindi pa rin po sila namuhay ng matuwid. Bagkos sila po ay namuhay ng mga sanlibutan. Sila po ay namuhay sa pagpapayaman. Sila po ay namuhay sa kalayawan. Sila po ay namuhay sa panahon niyan na nagsasaya lamang po at walang bahagi ang Panginoong Diyos sa kanilang mga puso. Hindi po ba sa panahon po natin, ganyan na rin po ngayon, na halos hindi na po nabibigyan ng panahon ng tao ang Diyos upang sambahin nila sa kanilang buhay. Amen. Bagkos sila'y abala sa kanilang mga ginagawa sa mundong ito. Kaya kapatid sa Panginoon,
this is the time that we need to accept Jesus and turn our ways into Christ Jesus already. Amen. Kailangan yung pamumuhay po natin ay kailangan nakaangkop na po kay Yesu Cristo. Amen. Alam niyo, kapag ako nakakarinig po ako ng salita ng Diyos na ipinapangaral, hindi ko po pwedeng hindi ko pakinggan. Kasi baka mayroong mensahe ang Diyos sa akin po doon. At ganoon din po ang nararapat po sa atin. Sapagkat sa panahon po ni Noah, hindi nila pinakinggan ang pangangaral po nito si Noah. Nangaral si Noah 120 years, no one listened. Walang isa man doon sa kanilang lugar na nakinig sa pangaral ni Noah. Mabalad po tayo dito dahil ilan po ngayon tayo na narito ngayon. Mabalad po tayo dito dahil sa susunod na linggo sa anniversary, magsasama po kayo na makakapakinig ng salita ng Diyos. At yan ang kagandahan po dyan dahil naniniwala ka sa salita ng Diyos, sa paalala ng Diyos na darating ang Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin nun sa paniniwala mo na yun, maliligtas ka. Ang dami po napahamak sa bahat. Halos lahat ng tao napahamak sa bahat. Only Noah and his 7 in their family saved at that time. Imagine that, 8 lamang po sila naligtas. Samantalang tayo ngayon, nakasakay tayo sa barko ni Noah into the cross of Jesus Christ. Nandito ka ngayon, ang ibig sabihin niyan, pumasok ka into the ark of Noah and you will be saved. Pero naman po kasimple yun. Dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin niya, tinatanggap mo yung salita ng kaligtasan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, dahil pala sa pakikinig natin ng salita, Dahil sa nakikinig natin ang salita, tayo ay ligtas na. tayo ay ligtas na. Sigurado po yan. Amen. Ako titiyakin ko po sa inyo yan na kapag kayong salita ng Diyos ay inuukit mo sa puso mo, maliligtas. Amen. 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 Praise the Lord. Marami po tao, hindi po nagpapahalaga sa salita ng Diyos kasi hindi nila nakikita yung mga babala ng Diyos. At hindi po nila nakikita yung mga tanda na nangyayari po. Without knowing the words of God in you, hindi talaga tayo ma-aware sa mga kaganapan. Sasabihin natin, kalokohan lang yung mga sinasabi nila, darating na ang Diyos. Kalokohan lang yan, hindi ako naniniwala dyan. Kung darating ang Diyos, di dapat ginunaw na ang mundo. Bakit ang dami po nila sinasabing the big one, pero yung the big one hindi pa dumarating, the small one lang? Amen? Amen? Eh dapat ka matuwa ka dahil hindi yung the big one ang dumating eh. Yung the small one, kasi panganib po yung the big one. Ngayon, kung si Jesus yung darating, yung pagbabalik ni Jesus, dapat magalak ka dahil makikita mo na si Jesus at may isasama ka na sa kanyang kaharian. Eh kaya lang, dahil nga po, ang daming tao hindi pa nakakapagsisi sa kanilang mga kasalanan, kaya naman natatakot sila, baka dumating na ang Panginoon. Yun po yung kung bakit nila nililibak yung propesiya na malapit na dumating ang Panginoon. Pero kung alam mo sa sarili mo, katulad ngayon, na nandito ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos ng buong puso, kahit dumating sa oras nito si Jesu Cristo, I tell you the truth, may kadalakan kang paniligtas. Amen. Sure na sure yun. Pero kapag inabot ka, halimbawa, ang ginagawa ko, bilang ka lang ng bilang ng pera mo, tapos wala sa puso mo si Jesu Cristo, I tell you, sasabit ka talaga noon. Tapos pinagtatawanan mo pa habang nagbibilang ka, yung si Pastor, walang pera, ako tabi kong pera. Di ba? Kaya wala akong pera. Basta meron naman akong kaligtasan. Amen. Amen? Amen. Sino dito gusto ng pera? Sino gusto ng pera dito? Pero wala kang kaligtasan. Okay lang sa iyo? Sino ayaw ng pera dito? Taas ang kamay. Sino ayaw ng pera? Sayang kung may nagtaas, bibigyan ko sana eh. Kaya lang walang nagtaas. Pero pag alam niyo po, sa totoo lang, kahit marami kang pera, kung wala kang Yeso Cristo, malungkot pa rin.
Bakit? Kasi what is a profit of man gaining the whole world but lose his own soul? Mawawala naman sa kanya yung kanyang kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pitong niyang kasama. So alam niyo po ba, ito po si Noe at ito po ang kanyang pitong kasama, natutunan po nila na mabuhay sila sa matuwid. If you learn how to live into the righteousness of God, you will accept every single words in the Lord. Amen. Bawat pangungusap, palata, salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, yan ay pakikinggan mo, tatanggapin mo sa puso mo. Yun ang matuwid na pamumuhay. Subalit, those who reject the words of Jesus, sila po yung nananatili sa kasalanan. Bakit? Because righteousness of God is written into the Bible. Amen. Yung pamumuhay na matuwid, dito natin mababasa sa Biblia po yan. Kaya nga, dapat tularan po natin ito si Noah at ito po kanyang pitong kasama na namuhay na matuwid. Huwag tayo makiayon sa takbo ng salibutan. Magbago na tayo ng isip kung mapabatid natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod at talagang ganap. Yun yung katwiran ng ating Panginoon. Now, ang tanong dito, Pastor, bakit nga ba hindi pa talaga dumarating ang Panginoon? This is the divine timetable of God. God's patience is not slowness, it is an act of mercy, not willing that any should perish. Ayaw niya na maraming mapahamak. Ito lang po yung act ni Lord of mercy. Ito pala yung kumbaga parang pagpapakita ng Diyos na nahahabag siya sa iyo. Sabihin mo sa tabi mo ngayon, nahahabag pala sa atin ng Diyos. Ibulong mo sa Kanya, alam mo kung bakit nahahabag ang Diyos? Kasi hindi ka pa tumatalikod sa kasalanan. Amen? Kaya yung mercy of God, it is God's patience. Amen? Nagtitipi ang Diyos na bumalik. Nagtitipi ang Diyos na hatulan ang sanlibutan. Dahil ayaw niya na mapahamak ka. It is God's mercy. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, magsisi ka na. Magsisi ka na. Ang talikuran mo ang iyong kasalanan. At talikuran mo ang iyong kasalanan. Alam nyo, siguro sabi ng iba, ang hirap talikuran ng kasalanan eh. Gusto ko nang bumait pero hindi ko magawa eh. Amen? Sino dito yung gusto nang bumait? Taas ang kamay. Sino naman dito yung gusto niya talagang magpakasama na lamang siya? Wala, hindi ba? Kasi ang masama ay kampo ng Diablo. Amen? Gusto natin bumait para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. At alam nyo, kapag gusto mo talaga bumait, we cannot do it alone. Hindi natin magagawa ito ng sarili lamang natin. Dati po, ang dami kong New Year's resolution, pero lahat ng New Year's resolution ko, kasama kong ginawang Noche Buena. Yes, totoo po yan. Lahat ng New Year resolution ko, ang nangyari noon, lahat yun nakain ko. Bakit? Kasi hindi ko naman magawa talaga eh. Kunyari, mangangako ko sa sarili ko, magpapakabagit na ako. Hindi na ako magsasalita ng masama, pero lagi ko pa rin nasasabit. Pero alam nyo, the best thing that we can do is to get close our life to Jesus. Yung ilapit mo yung buhay mo kay Jesucristo, at kapag nilapit mo kay Jesucristo yung buhay mo, si Jesus na ang bahala sa lahat ng yan. Amen. He will cleanse our sin. Amen. He will forgive us in every iniquity of man. Amen. Sa lahat ng mga kasamaan ng mga tao, tayo po'y patatawarin ng Panginoon. Pero kaya nga po, sabi nga po dito huwag tayong hihiwalay sa Lord. Let us just living into the righteousness of God. Manatili na tayo na mabuhay sa katwiran ng Diyos. Amen. At
Lagi ka na magsisimba. Lagi ka na mananalangin. Lagi ka na makikinig ng salita ng Diyos. Lalayo ka na doon sa mga masasama. Lalayo ka na doon sa mga sanibutang bagay. Amen. Amen? Amen. Kaya po ba natin gawin yung bagay na yun? Amen. Talaga? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ba nagsisinungaling? Hindi ka ba nagsisinungaling? Sabi nung iba kasi, kaya ko. Kaya ko, pero pag tumalikod, nakaganyan pa rin yung daliri sa likod. Ibig sabihin, pabalat bunga lang pala. Amen? Sige nga, mangako ka sa Panginoon, Lord, hindi na ako hihiwalay sa iyo. Lord, hindi na ako hihiwalay sa iyo. O yung iba, hindi masabi, oh. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, masarap ang kasalanan kung hindi tayo mamamatay. Pero napakahirap ng kasalanan kung ito'y magbubunga sa atin ng kamatayan. Sabi po ng aklat po ng Roman, sabi niya po, the wages of sin is death. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Hindi po yun yung kamatayan na mamamatay lang yung katawan ng lupa ko, ha? At ilalagay ako sa kabaong, ililibing ako. Hindi po yun. Yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Yung po yung tinatawag na kamatayan. Yung walang hanggang paglilitis sa iyo tungkol sa impyerno. Kaya napakahirap to, kapatid sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Lord sa atin, but the free gift of God is, salvation. Amen. Through whom? Through Jesus Christ. Kaya nga kapag nagbigay tayo ng buhay kay Yeso Kristo, mayroon na tayo buhay na walang hanggan. Forget your sin anymore. Walk with Christ Jesus and you will be saved. Amen. Mabuti na nga lang po kapag pasensya ang Panginoon eh. Naniniwala ka ba pasensyoso ang Panginoon? Amen. Hindi ka tulad ng katabi mo. Di ba? Yung katabi mo ngayon, hindi na nagpapasensya. Ito pastor na ito, hindi pa matapos pagsasalita. Nagugutom na ako, gusto ko nang umuwi. Walang pasensya. Pero ang Lord, alam niyo, punong-puno ng tinatawag na divine patience. Bakit po ba punong-puno ang Diyos ng divine patience? Kasi His patience with you, the delay of judgment is proof of God's long-suffering. Yung pagtitiis ng Panginoon na hindi pahatulan tayo, giving humanity more time to recognize their need for Him para makita raw natin bilang mga tao na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, isigaw mo sa Kanya, kailangan mo si Yeso Kristo. Kailangan mo si Yeso Kristo. Ako, yung iba, yung di nasabihan, no? Kailangan mo sabihan po yan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka maiyak, kailangan mo si Yeso Kristo. Kailangan mo si Yeso Kristo. Kaya po nagtitimpi pa ang Panginoon na bumalik para ma-realize ng lahat ng tao that we need most Jesus Christ in their life. Amen. Hindi mo kailangan ng pera. Amen. Hindi mo kailangan ng magandang trabaho. Hindi mo kailangan ng titulo. Hindi mo kailangan ng malaking bahay. Ang kailangan natin sa buhay na ito, si Jesucristo para maligtas ka. Kahit na mayaman ka, kahit na mag-abroad ka, kahit na magpunta-punta ka sa iba't ibang bansa, hindi ka maliligtas kung wala kang Jesucristo sa buhay. Amen. Kaya nga alam nyo, mas masarap ang buhay na pinagpapana kung si Jesucristo ang nakasentro dito. Amen. Kaya nga yung divine patience na yun, ang pagtitipi ng Diyos para hindi po tayo mapahama. Para malaman natin lahat na kailangan pala si Jesucristo sa buhay ko. Amen. Kaya kung mong pagpapalit si Jesucristo sa buhay natin, dapat nga po, ang Diyos, alam niyo po ba, nagbibigay po siya ng kaligtasan sa lahat ng tao, hindi lang sa atin ngayon. Baka mamaya sabihin po natin sa sarili natin, kami ligtas na, kayo hindi ba? Hindi, lahat tayo gusto maligtas ng Lord. Even your family right now, na kahit na tinamad sila mag-church, hindi sila magsimba, nandun sila sa bahay nila, kaya nga po yung divine patience ng Lord nandun pa rin. Hinihintay sila makapag-church. Hinihintay sila na magkaroon ng desire na makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ano po ba ito? This is the desire for universal salvation. Pangkalahatang kaligtasan ang tawag dito. Not wanting anyone to perish. Sabi po ng Lord sa atin, ayaw niya kasi na mayroong mapahama. But everyone who comes to repentance, God's primary desire is that every person is saved.
Gusto niya magbalik loob na lahat ng tao. Amen. Kaya Amen. pag uwi mo ng bahay, sabihin mo na yung mga mahal mo sa buhay. Doon sa bahay niyo, sabihin mo, o anak, dapat nag-church ka, magbalik loob na tayo sa Panginoon dahil gusto ka palang maligtas ng Panginoon. Amen. Sabihin mo doon sa mga kapitbahay mo, alam mo, pinasasabi sa iyo ng Panginoon, gusto ka niya na palang maligtas. Amen. Amen? Amen. Kaya mo ba sabihin yun? Doon sa mga kaibigan mo na sinasama mo kanina, pero tumanggi sila na magsimba, ayoko magsimba, naku, kikilabutan lang ako dyan. Ayoko magsimba, baka mamaya umusok lang ako dyan. Sabihin mo sa kanya mamaya, balikan mo mamaya, alam mo, sabi sa akin ni Jesus, gusto niya na maligtas ka. Amen? Amen. Only one thing that you need to do is to know Jesus in your life. Amen. Para maligtas ka, makilala mo si Yesu Cristo at malaman mo na ikaw ay may pangangailangan sa ating Panginoon. Amen. Amen. At yan yung tinatawag na repentance. Repentance is the conscious turning away from sin and turning towards God. Hindi lamang yan yung pagsasabi na luluhod ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko, tapos hindi magbabago yung buhay mo. Amen? Lord, patawarin mo ako, naging madamot ako, pero mananatili ka pa rin madamot. Amen? Alam niyo po ba sa Biblia, bawal ang madamot? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang madamot. Kasi ang Diyos is a forgiveful God. Amen. Amen? Pag sinabing forgiveful God, ang Panginoong Yesu Cristo, willing siya sa mga nagre-repent, bigyan niya agad ng kaligtasan. Amen. Sa mga nagre-repent, bigyan niya agad ng pagpapatawan. Amen. Amen? Eh kung madamot ang Diyos, pag nag-repent ka sa Lord, sabihin niyo sa iyo, ayoko nga, hindi kita papatawarin. Ano, naiiyak na yung bata. Kasi ayaw niyo pang humingi ng tawad eh. Kayaan niyo lang siya. Yan yung talaga. Naiiyak. Alam niyo, mas tayong lahat, maiiyak tayo kapag hindi tayo nakahingi ng tawad sa Lord. Amen? Amen. Kaya nga yung repentance, yung marunong na tayong magbigay ng ano, ng buhay, ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Hindi na tayo nagiging madamot at ginagawa na natin yung pagbabagong buhay. Amen. Hindi lang yung telling God, sorry for what I did. Amen. Telling God, sorry for my sin. Telling God, sorry because I hate my neighbor. Hindi lang po ganun, kundi dapat, Lord, sorry that I hate my neighbor, but now, I will love him. Amen? Hayaan niyo lang yung bata. Sige, huwag niyo lang iintindihan. Yun po yung repentance. Hindi po yung, basta nag-sorry na ako sa kanya, tapos na yun. Hindi po. Dapat pag nag-sorry ka sa kanya, dapat magbigay ka na ng pag-ibig sa kanya. Amen. Kaya po ba natin yun? Amen. Yun po yung repentance that needs for our salvation. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, marami po nagsasabi that they know God, pero hindi naman po sila marunong magbigay ng mga bagay sa buhay nila sa Panginoon. God wanted us to know how to give. Amen. Kasi kung halimbawa, meron kang pera, hindi ka marunong magbigay doon sa kapwa mo na nangangailangan. Ibig sabihin yan, how can you forgive others with their sin to you? Mas mahirap kasi nasaktan ka doon. Eh samantalang, listen to this, mga kapatid sa Panginoon, meron kang pera, kumikita ka palagi, tapos may nanghihingi sa iyo ng tulong na kailangan niya. Pero pinagkaitan mo siya ng tulong. Napakadaling bigyan lamang yun dahil ikaw kumikita ka ng pera, marami kang pera, madali lang bigyan yun. Eh how much more kung ang humihingi sa iyo ay paghingi ng tawad? Dahil masama yung nagawa niya sa iyo, paano mo papatawarin yun? You cannot give him forgiveness. Dahil hindi ka nasanay na bukas yung kalooban mo para magpatawad ng kapwa. Amen? Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, true repentance is turning away our life into our own sin. Amen? Amen. And turning our life towards God already. Kapag humingi na tayo ng tawad, supposed to be, dapat yung buhay natin ay patungo na sa Panginoon. Naintindihan po natin? Amen. Why repentance is more important to all people today?
Bakit po ba mahalaga yung pagbabalik loob po natin sa mga tao po ngayon? Because the certainty of the end. Tiyak na tiyak po yung wakas ng lahat ng bagay. Kaya nga kailangan po na humingi po tayo ng tawad sa Panginoon at magbalik loob na po tayo sa Kanya. The days of the Lord will surprise the world like a thief. Para raw pong magnanakaw sa ating gabi. Hindi natin alam kung kailan darating. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Nandiyan pa po ba tayo mga kapatid sa Panginoon? Yes! Apiran mo muna yung katabi mo. Buti na lang nandito pa tayong dalawa. Buti na lang nandito na tayo dalawa. Yung iba ayaw umapir, wala na siguro yan. Amen? Sige, apiran mo kahit hindi mo kilala yan. Yan. Amen? Sabihin mo, ikaw pa ba yan? Ikaw pa ba yan? Baka mamaya wala ka na eh. No? Kasi minsan nandiyan ka pero parang wala eh. Amen? Sayang naman yung salita ng Diyos na kung saan katulad po kay Noah, naligtas po yung kanyang pamilya. At yung iba hindi naligtas kasi hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga po dito, tiyak yung wakas na magaganap. Yung wakas po ng mundo, magaganap po yan. Kaya lagi natin paghandaan po yan. Ihanda na natin yung sarili po natin. Amen? Amen? Amen! And last, number 3, the practical application. Ano po ba yung tinatawag na pakinabang nito sa pagsasabuhay po natin itong mga bagay na ito? Since this temporary world is passing away, what kind of people should we be? Ano po ba dapat ng taong maging tayo? Ano po ba yung dapat na pamumuhay na dapat na maging tayo? Alam niyo kapatid sa Panginoon, ito po yung unrealized things on the mind of every human. Yung hindi po nila ma-realize na yung buhay po natin ay kailangan ganito. At hindi ganon. Bago ko po sabihin po sa inyo ito, basahin ko po muna sa inyo yung 2 Peter chapter 3 verse 11 to 13. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mabuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyo maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Obviously, nandun na po yun kung ano yung pamumuhay na kailangan natin. Magsikap kayo mabuti upang dumating agad ang araw ng kalangitan ay matupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa sa paghaharian ng katwiran. Now, mga kapatid sa Panginoon, what kind of people should we be? Kailangan ba anong dapat na pamumuhay na meron po tayo? Lahat tayo ito, there's no exception ha. Unang-una, dapat tayo'y maging mamuhay ng banal. A holy living man set apart from the corruptions of the world. Yung inilinayo natin yung sarili natin sa kasamaan ng sanlibutan. Yung kapag halimbawa, meron ka na kahalubilo na mga masama, separate your life. Amen? Amen! Amen? Amen! Hindi naman na to abandon them, but to separate your life to them. Amen? Amen! Hindi mo sasabihin sa kanila masama ka, ayaw mo makisama sa iyo. Amen? Amen! So, naiintindihan niyo po ba yun? Instead, kung magagawa mo na itong mga tao na ito ay madala mo sa Panginoon, it is much better. Amen! Amen. Halimbawa, meron kang asawa na ubod na nasama. Ang gagawin mo sa kanya is not to abandon them, not to separate from them, but to bring them and brought them to Christ Jesus. Amen. Naintindihan po natin. Amen! Ibig sabihin, not to compromise our life into what? Into the sin of the world. Amen! Kailangan mo tayo maging compromise yun. Pag alam mo masama, lumayo ka na. Amen. That was a holy living. Hindi po ba yung makikita mo na laging lumalakad lang na ganyan? Hindi yun yung kabanalan. Yung akala mo lagi, sakto na lagi nagpe-pray. Wala nang ginawa maghapon kundi mag-pray. Hindi masama mag-pray, pero gusto ko po na malaman po ninyo, pag nag-pray ka talaga, you need to walk into a holy living. Paano yun? Dapat yung pag-pray mo, mag-cross sa'yo into holy living. Paano ba yung banal na pamumuhay? Yung nagiging mabuti ka na sa kapwa mo. Yung marunong ka na magbigay. Yung marunong ka na magpatawad. Yung lumalayo ka na sa kasamaan ng mundo ito. That was a holy living.
Hindi yung nakikita ka lang na lagi kang nakaputi. Lagi kang nagpe-pray doon sa balkonahin mo. Lagi kang may hawak na Bible. Lagi kang tahimik lamang. Hindi po yan yung holy living. Ang holy living, yung meron ka ng pagpapatawad sa puso. Yung nagpapakabuti ka na. Amen. Sino po dito yung nagbago na? Praise the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang pagbabago ay pamumuhay sa kabanalan. Amen. Amen. Sino dito yung hindi pa nagbabago? Aminin. Huwag ka mahiya. Sino dito yung hindi pa nagbabago? Isa lang masasabi ko sa iyo, magbago ka na. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, magbago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na. Baka naman mamaya, damit lang ang babaguhin niya. Baka mamaya, yung pagpahid lang sa mukha ang babaguhin niya. Kaya nga kung minsan, dahil sa mga pagpahid sa mukha, ayaw na maaarawan. Kaya nawala na sa kanila yung vitamin E. Amen? Kaya vitamin E1 na sila. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tatandaan natin, ang pamumuhay sa kabanalan ay pagbabago ng buhay. Amen. Nagiging mabuti na po tayo sa kapwa, nagiging mabuti na po tayo sa harapan ng ating Panginoon. At hindi na po tayo lumalapit pa sa kasamaan ng mundo. Amen? Amen. At ang ikalawa, tignan po muna natin yung sinabi po muna dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 before number 2. Kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang parumi at tatanggapin ko kayo. Amen. Pag nakakita kayo ng tao, mga puro putik, puro grasa, hindi yun yung sinasabi ng Lord. Ha? Baka mamaya, ay, ang dumi mo. Ayaw ng Lord niya. Gusto kong malayo ko sa'yo. Ang ibig sabihin niyan, yung mga magawa ng kasama. Amen? Baka mamaya, dahil, halimbawa, yung tatay mo, no, galing sa construction, puro simyento pa yung katawan. Ay, lumayo raw ako sa iyo, sabi ng Panginoon. That is not holy living. Siyempre, lalayo ka doon dahil marumi. Pero hindi naman nangangahulugan na lalayuan mo na siya. Amen? Sabihin mo sa tatay mo, tay, lalapit ako sa iyo pag nakaligo ka na. Amen? Parang hindi ata kayo natutuwa. Mabigat po ba ang inyong mga pinapasan? Alam niyo yung mga hindi makatawa, maraming utang. Tanongin mo nga yung katabi mo, marami ka bang utang? At isa sa kabanalang pamumuhay ay yung marunong smile. Amen. Gusto mo ba lumakad sa kabanalan ng Diyos? Lagi ka mag-smile. Tingnan mo yung katabi mo, face to face. Tingnan mo. Sige mo ka mahiya. Tingnan mo lang siya sa harapan. Tapos sabihin mo sa kanya, smile. O, tingnan mo. Doon nakita niya yun, natawa siya. Bakit? Nakakatawa yung mukha mo. Hindi, joke lang. Kailangan na masaya po tayo. Kasi yung masaya, ibig sabihin niya, kahit may problema siya, ibig sabihin kilala niya na ang Diyos sa buhay niya. Amen. Amen. Ano mas holy living? At ikalawa, anong buhay ba ang dapat na meron po tayo? Yung tinatawag na godly living. Yung pamumuhay ng mga Diyos. Reflecting the character of God's in our daily action. Sa lahat ng pagkakataon, sa araw-araw na ginagawa natin, kailangan nandun ang Diyos. Amen. Amen. Everything that you do it for the glory of Christ Jesus. Amen. Kailangan lahat ng gagawin mo sa pagkain, sa pag-inom, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pagpapamilya, sa pakikipagkaibigan, dapat mayroon kang Diyos sa buhay mo. Amen. Tanungin mo nga, sino po dito yung mga magkakaibigan, taas ang kamay. Ako, hindi ka na matanggap niyang kaibigan, no? Kung yung kaibigan mo ay nakikitaan si Kristo, yan ang mabuting kaibigan. Subalit kung ang kaibigan mo ayaw kay Hesus Kristo, hindi magdudulot sa iyan ang tinatawag na godly living. He give you away from God. Yan yung maglalayo sa iyo sa Panginoon. Nung araw, alam niyo po, yung mga barkada ko po nung araw doon sa Manila, ang mga kaibigan ko po doon, dati, pare-parehas po kami ng kakayuan sa buhay nung di pa po ako nakakakilala sa Panginoon. Pero alam niyo po, nung time na nakakilala na ako sa Panginoon, ayaw na nila sa akin. Di ko po alam kung bakit ayaw na nila sa akin.
And then I realized, when I read the Bible, sabi doon, hindi ka nakilala ng sanlibutan sapagkat hindi nila nakikilala ang Diyos. Amen? Subalit kung kilala nila ang Diyos, kikilalanin ka rin nila. Amen? Kaya tandaan mo ito. Dahil nandito ka na, kinilala mo na ang Panginoon sa buhay mo, huwag kang magtataka kung meron kang kaibigan na itatakwil ka. Kung meron kang kapatid na itatakwil ka. Kung meron kahit na magulang ka na itatakwil ka dahil sa paglapit mo sa Panginoon, huwag kang magtaka. Isa sasabihin pa ng iba, bakit ganito, Pastor? Noong time na nakakilala ko sa Diyos, saka naman inaway ako ng inaway ng kapatid ko. Tatandaan ko po nung araw kami magkapatid kasi nauna sa akin yung kuya ko na makakilala sa Diyos, galit ako sa kanya. Kasi wala po siyang ginagawa, kundi share naman ng words of God. Sabi ko sa kanya, puro kalokohan. Huwag mo na akong idamay sa kalokohan mo. Para sa akin nun, ang salita ng Diyos, kalokohan lamang. Ang paglilingkod, ang pagpa-Bible study, ang paglilingkod sa Diyos, kalokohan lamang para sa akin. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong idamay sa kabaliwan mo. Galit ako sa kanya. Pero nung time na kinatagpo ako ng Diyos, sa pamamagitan ng circumstansya, naranasan ko sa buhay ko, nakilala ko ang Diyos, naging magkaibigan kami dalawa. Amen? Amen. Ganun din po yun. Sa mga kakilala mo ngayon, tingnan niyo po, mag-experiment ka. Kapag ka ikaw lubos na kumilala ka sa Panginoon, makikita mo, itatakwil ka na nila. Unless, kung gusto nilang sumama sa iyo at makilala si Yesu Cristo. Sapagkat sinabi ng Biblia, hindi nila kayo nakikilala, hindi ka nakikilala ng sanlibutan sapagkat kailanman hindi nila kilala ang Diyos. Amen? Amen. Sabi nga po dito ay naparito ang liwanag, subalit mas pinili pa nila mamuhay sa kanila. Kaya kapatid sa Panginoon, walking and living into the light of Christ's return, kailangan po maging godly living po tayo. Yung araw-araw na ginagawa natin, dapat nahahayag na si Yesu Cristo sa buhay po natin. Amen. 1 John chapter 2 verse 6, sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Yesu Cristo. And one thing we should do is to win more soul for Christ. Yung tayo po mismo, magamit natin ang buhay po natin. One thing, to live into the godly living is to win soul for Christ Jesus. Tayo po mismo, may pamilya ka, dali mo sa Panginoon sa Kristo. At sa oras po na ito, nangiyaw mo kayo. Kung gusto mo, kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito, makikinig sa iyo ang Diyos. Kung gusto mo na ipagtapat mo sa Kanya, ano mo yung mga kasalanan na gagawa mo, makikinig sa iyo ang ating Panginoon. Basta maging seryoso ka lang sa oras na ito. At huwag mo lilipakin ang mga bagay na napakinggan mo. Makikita mo, magpaparanas sa iyo sa buhay mo ang Panginoong Yesu Cristo. Maniwala ka sa Kanya. Believe in Christ Jesus and you will be saved. You and your household. Sa oras na ito, kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon, turn your life into the wicked ways and turn toward to Christ Jesus. Ilapit mo ng todo ang buhay mo sa Panginoon sapagkat this is not an accident for you that you are here today. Kung bakit ka nandito ngayon, sapagkat pinili ka ng Diyos para mapakinggan ang Kanyang salita at managpalataya ka rito upang ikaw ay maligtas. You are having salvation right now. Believe in Christ Jesus. And if you believe in Christ Jesus that you are really saved, you can raise your both hands to God. You can lift your hands to Jesus and accept the truth in Christ that you are saved already. Kung nananampalataya ka sa oras na ito, naniligtas ka na ng Diyos, itataas mo ang dalawang kamay mo upang magpapakita sa Kanya na, Lord, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking mga kasalanan na nagawa sa iyo. Unahin kita sa buhay ko, doon tapat ako maglilingkod sa iyo, lalakad sa katwiran mo, at mamubuhay sa kabanalan mo.
Magsabi mo kami lahat ngayon ng kalwalatian. Pagpapaya mo kami sa liwanag ng iyong Espiritu, Lord. Salamat, Jesus. Sa dakilang pag-ibig mo. Hallelujah! Hallelujah! Kausapin mo ang Diyos. Nakikinig ang Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, gusto ko rin mapabilang sa pagdiligtas mo. Gusto ko rin mapabilang sa kalwalatian mo. Turuan mo ako na kalikuran ang lahat ng aking mga kasamaan. Turuan mo ako sumunod sa kalooban mo. Turuan mo ako na hindi mabuhay sa kalayawan ng mundong ito. Turuan mo ako lumakad sa kabanalan mo, Panginoon. Ituro mo sa akin ang landas ng buhay. Ituro mo sa akin, Panginoon, kung paano ko magsisimula muli upang ang buhay na ito ay maging pakinabang para sa iyo. Naniniwala po ako, mga kapatid na minamahal, na sa pamamagitan ng salita na nagmumula sa ating mga puso, na binibigkas natin sa harapan ng Diyos, naniniwala ako na ang Diyos na ito ay buong puso na magbubukas ng kanyang pintuan upang tayong lahat ay makapasok sa kanyang kalwalatian. Kapatid sa Panginoon, just keep Christ Jesus into your heart. Huwag mo siyang tatanggalin, huwag mo siyang aalisin. At kung mayroong bagay kang pinapahalagahan sa mundong ito, mas higit na pahalagahan mo si Yeso Kristo una sa lahat ng mga bagay na pinahalagahan mo. At sa oras nito, kapatid sa Panginoon, I declare blessing into your spirit. I declare blessing into your family. I declare blessing into your living. At sa oras na ito, idinideklara ko na lahat ng narito ngayon ay naipanalo ni Jesu Cristo laban sa kapatid. In the name of Jesus. Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Ang maraming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming mga salitang napakinggan mula sa iyo, Panginoong Jesus, kami nagkaroon ng buhay. Katulad ng sinabi mo, Lord, that man cannot live by bread alone, O Lord, but with the words of God that coming from your mouth, O God. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, Lord. Salamat sa salita na nagbibigay ng buhay. At hayaan mong panaligan namin ang lahat ng ito, Panginoon, sapagkat lahat ng ito ay galing sa bibig ng aming tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Patubayan mo po ang lahat ng aming mga kapatid na narito ngayon. Especially, Panginoon, yung mga bago pa lamang, O God, kaya mong bigyan mo sila ng sapat na kaunawaan, sapat na kaalaman, sapat na talino at karunungan mula sa iyo, O God, upang nang sa ganun, Panginoon, maingatan nila sa puso nila ang lahat ng bagay na kanilang napakinggan. Pinasesenyo ko po sa iyo ng iyong banal na dugo, ang bawat isa sa amin na narito kayo, O Lord. Magdulot ang lahat ng salita mo, Panginoon, sa amin ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kasaganahan, kapayapaan, at kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Hinihiling ko sa umagang ito na sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan at sa pagpunta po namin sa aming mga pupuntahan, ingatan mo po ang aming mga sasakyan, ingatan mo po kami na maluwalhati kami makarating sa aming uuwian at sa aming pupuntahan, O God, upang na sa ganon, Panginoon, maipagmalaki namin ang lahat ng aming mga natutunan sa iyo, Lord, sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Salamat sa church na ito, Lord. Pagpalain mo po ito, O God, at maging ang gawain ng anibersaryo, Panginoon, sa next Sunday, O Lord. Lord, ikaw ang Diyos na mapaparangalan ng lahat.
program na yan. Salamat, Panginoong Jesus. Bless this church, O God. Mighty, O God. Pagpalain mo po ang lahat ng aming sambayanan. Siksik-lindigan, umaabang na pagpapala. Salamat, Akin ng Diyos, sa iyo ang kapurihan. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all po. Pagpalain.